leader. Ayan. Ang ating pong Bible text, tatagpuan natin sa Efeso o Ephesians chapter 5 verse 23. Ayan. Basahin po natin ito ng sabay-sabay at ating pong, yan po, tingnan ang salita ng Diyos sa umaga pong ito. Let's read all together. Sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas. Ayan. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita, tayo saglit yumuko, tayo ay manalangin. Let's pray. Father, we thank you, Lord God, for this special day that you have made as we celebrate, Lord, the Father's Day. Nawa, Panginoon, ang iyong mensahe ay maging kalakasan, maging pagpapala, lalong-lalo na sa lahat ng katatayan sa umagang ito. We pray that you bless each everyone, fathers who are here today. We pray, O Lord, that they will be uplifted, they will be encouraged, and most of all, they will be recognized, O God. Thank you for this day that you have made, and we give you thanks and praise. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Pwede ba natin palakpakan ulit ang Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Ayan. Ang pagpalakpak natin sa Diyos po ay isang paraan natin ng ating pagsamba sa Panginoon, isang paraan ng ating pagkilala na ang Diyos ay mabuti sa ating buhay. No? So yan po. Sabi diyan sa ating Bible text, ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa. Or sa English, sabi po, the husband is the head of his wife or his family. No? Kagaya ni Kristo, siya po ang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siya rin ang tagapagligtas. Dito po ay tinuturo sa atin ang kasulatan. Scripture is clear. Sabi po, that the Lord designed men to lead. No? They are called to be the heads of their families. Ayan. The head of the family, the father, is to lead his family po. The father is the pastor of his family. Ayan. Kinikilala po natin yan, no? Na ang tatay ang pastor ng tahanan. He is to lead his family to Christ. Siya yung dapat manguna para ang kanyang asawa at kanyang mga anak ay makakilala sa Panginoon. At di lang yon, di lang sa loob ng tahanan pwede maging leader ang isang ama, sabi po. Fathers are also given the leadership of the church. Pwede rin na maging leader ang isang ama sa loob ng bahay-sambahan. Pwede sila na maging deacons or church workers, elders or ministry leaders, and of course, pwede rin maging pastor ang mga tatay sa loob ng church. They can be pastors of the church. Ayan. So, maliwanag po sinasabi sa kasulatan o sa Bible na ang disenyo ng Diyos sa mga tatay o kalalakihan o mga asawang lalaki ay maging leader. Sabi nga natin, leader. Ayan. Maging leader ng bawat tahanan. Maging head of the family. At bilang head, syempre, tatay lagi ang tinitingala, nirerespeto, sinusunod sa bawat pamilya. Amen po ba? Ang tatay ang, sabi nga natin, haligi ng tahanan. Siya yung ulo ng tahanan. Siya yung dapat na leader sa loob ng tahanan. Ang sabi nga, leadership po is perhaps the foremost distinguishing feature of masculinity. Ayan, pagdating daw po sa pagiging masculine, o sabi natin na pagiging macho, ayan, isa sa mga katangian na nagpapakita niyan ay yung leadership. No? Both the leadership role men are called to, and the qualities necessary to fulfill that role are integral po to biblical manliness. Ayan, mahalaga raw po yan na kinikilala at pinapakita sa Bible yung pagiging leader ng isang lalaki o ng isang ama ng tahanan.
Bagaman, sabi po, there is certainly variation in ability. Pagdating kasi sa mga leader, may mga iba-ibang abilidad, may iba-ibang talento, may iba-ibang galing. No? Sabi po, God created men to be leaders in some capacity. Talagang kasama pala yun sa paglikha ng Diyos sa isang lalaki o sa mga lalaki, sa mga tatay, yung capacity, kakayahan na maging leader. Therefore, men ought to strive after the characteristics that make for a godly leader. Kaya, paalala sa atin bilang mga kalalakihan, bilang mga tatay, na atin pong strive, no? Yung characteristic para po tayo maging godly leaders. Sabi nyo, godly leaders. Ayan. Di lang tayo tinawag ng Diyos na maging leader, kundi gusto ng Diyos, bawat tatay ay maging godly leader. Maka-Diyos na leader. Sabi po, makita natin na inihambing ang pagiging leader ng isang tatay kay Jesus. Kasi siya ang head of the church. Tayo po lahat ay bahagi ng katawan ni Kristo. We are part of the body of Christ. Amen po ba kayo ron? Ayan, sabi po sa Ephesians yan, si Jesus ang ating ulo at tayo ay bahagi ng kanyang katawan. At bilang bahagi ng katawan, tayo po ay susunod sa ulo, sa ating Panginoong Jesus. Siya ang head of the body at tayo po ay parts of the body. Ayan. Ngayon, pagdating po sa leadership sa church, makita natin na binigay ng Panginoon ang kanyang buhay, inialay niya para sa iglesia, para sa church, para sa atin. Yun ang dahilan kaya siya nabayubay sa krus ng Kalbaryo, kaya siya napako, para iligtas tayong lahat. Ano pong sabi ng John 3:16? Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya nga, ibinigay niya ang bugtong na anak na si Jesus. Nag-alay ng buhay ang Panginoon para sa ating lahat, para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Dahil mahal tayo ng Diyos. Sabihin natin, mahal tayo ng Diyos. Ayan. At ang pag-ibig ng Diyos na yan ay ma-attribute natin sa pagiging ama niya sa atin. Ang Diyos po, Ama, ay isang mapagmahal na Diyos. No? Kaya nga, pinagkalob niya ang bugtong na anak na si Jesus. Ngayon, sa Bible, nakikita natin na ang leadership po o ang pangunguna ay hindi masasabing madali. No? Hindi natin masasabing madali. Kahit naman sa bawat pamilya, no? Makikita natin mayroong misang tinatawag na struggle when it comes to family. Meron ba sa inyo nakaranas ng struggle sa pamilya? Yung halimbawa, yung mga anak ay meron minsan na pagsuway sa magulang o hindi pagsunod sa magulang. Meron bang ganong nakaranas na magulang dito? Hello? Ayan, no? Minsan, may inuutos ang magulang o merong nais na ipagawa magulang. Minsan, hindi susunod yung anak. Minsan, magbibigay ng maraming excuses ang anak. Kaya minsan, nagagalit din ang magulang. At sabi nga, pagka raw una ang mag-handle ng problema, minsan mother muna, nanay muna. Pero pagka mabigat na yung problema at malala na yung problema, ipapasa na ng nanay kay tatay ang problema. Amen ba kayo ron? Pagkatapos, ayan, ang tatay ang magsusolve ng problem. At bilang leader, ganun po yan. Kahit saang area, either in the family, no, in the society, in the church, ang leadership po ay hindi laging smooth o madali ang takbo, no? Hindi laging appreciated, no? Ang leader. A leader is not always appreciated. Sabi niyo nga, a leader is not always appreciated. Oo.
many times, sabi po riyan, a leader is scrutinized and blamed by the followers. May pagkakataon daw po na sisisi pa ang leader, no? Imbis na ma-appreciate. At sabi pong ganyan, titingnan natin sa Bible, sa Old Testament, ang classic example niyan. No? Sino ba yung classic example? Yung story ni David, yung kanyang conflict with the Amalekites in 1 Samuel 30. Si David po, ay alam natin, siya ay hari ng Israel. Bukod doon, siya ay tatay din. May asawa at mga anak po siya. No? At siya ay leader ng kanilang army. Kaya merong leadership si David na makikita natin. But in 1 Samuel 30, nais ko pong basahin natin ito na talatang ito na nasa screen natin. Pwede po ba sabay-sabay? Labis na nag-alala si David dahil masama ang loob ng kanyang mga tauhan sa pagkabihag ng asawa't anak nila. At balak siyang batuhin. Nagtiwala siya sa Panginoon na kanyang Diyos at nakahanap siya ng lakas. Ayan. No? Kung titingnan po natin ang background po ng 1 Samuel chapter 30, ito po yung time na sinalakay po ng mga Amalecitas o ng mga Amalekites ang Judah o ang mga Israelites at kanila pong tinangay ang mga asawang babae at mga anak. At na-caught off guard po sila David at the time, no? I don't think nandun sila nung ginawa yon ng Amalekites. Parang kumbaga ay kinidnap yung kanilang mga asawa at mga anak. At ang nangyari po, ang sinisi ng mga tao ng kanyang mga nasasakupan ay siya. No? Dahil hindi na ipagtanggol siguro o hindi na-save yung mga mahal nila sa buhay. At nangyari po yon. At dahil doon sa galit ng mga tao, gusto siyang batuhin. Gusto siyang patayin. At siya yung biniblame, sinisisi. Bilang leader, bilang tatay, bilang hari, siyempre, affected siya, na-discourage siya, na-down po siya, at kaya ang sabi diyan, lumapit siya sa Panginoon. Sabihin nga natin, lumapit siya sa Panginoon. Ayan, no? Lumapit siya sa Panginoon at nag-pray siya at nagtiwala siya sa Panginoon at doon siya nakahanap ng lakas. Sa Panginoon siya nakahanap ng kalakasan. At totoo po yan, na kapag tayo ay mayroong struggle sa buhay, meron tayong mga panghihina, no? Discouragement, problemang mabigat, o kaya may mga na-encounter tayo na nagpapahina ng ating loob. Ayan, sabi diyan, pwede tayong lumapit sa Panginoon upang humingi ng kalakasan. Pwede tayong lumapit sa Diyos at magtiwala sa ating Panginoon. Ganun ang ginawa ni David at this time. Lumapit siya sa Panginoon. Nagtiwala siya sa Panginoon na kanyang Diyos, sabi, at doon nakahanap siya ng lakas. Sabi nga natin, lakas. Ayan, no? Every time we feel discouraged, down, depressed, stress, lumapit po tayo sa Panginoon. Dahil siya ang makakapagbigay sa atin ng kalakasan. Siya ang pwedeng magbangon sa atin. Ang Panginoon ang pwedeng mag-revive sa atin, no? Mag-refresh sa atin, para sa ganon, magkaroon tayo ng panibagong lakas. Sabihin niyo, panibagong lakas. Ayan. So, ganun po ang ginawa ni David kasi papatayin na siya ng kanyang mga kasamahan. No?
sinisisi na siya at sabi diyan, babatuhin na siya. Alam niyo naman, pagka sa Old Testament, pag sinabing babatuhin, yan po'y katumbas ng papatayin. No? Babatuhin. Yun yung ginagamit na term. But kasama po yan sa Law of Moses. Utos ng Panginoon yan na kapag isang, for example po, ang isang anak ay masuwayin, matigas ang ulo, or rebelde sa magulang, ang utos ng Law of Moses ay dadalhin po sa plaza yon. At i-declare yung kanya pong kasalanan at babatuhin siya hanggang siya ay mamatay. Kaya nung araw, sinasabi po na igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang utos na mayroong pangako. Ano po yung pangako? Hahaba ang iyong buhay. Literally, ganun po sa Old Testament. Ang mga humahaba ang buhay na anak ay yung mga masunurin. Yung mga rebelde at matitigas ang ulo, troublemaker, hindi po humahaba ang buhay nila. Madali silang namamatay. Andiyan ba kayo? So, noong inisip ng mga tao batuhin si David, yun po ang katumbas niyan. Gusto na nilang patayin siya dahil sa nangyari. Pero dahil nagtiwala si David sa Panginoon, lumapit si David sa Panginoon, humingi siya ng lakas, humingi siya ng tulong. Sabi nga ng Psalms, my help comes from the Lord. Sabi natin, my help comes from the Lord. Tandaan natin, lagi po ang tulong sa lahat nating problema, solusyon sa ating mga problema, sagot sa ating mga problema ay laging manggagaling sa Panginoon. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon kung ganoon? Hallelujah! The Lord is good. The Lord loves us. No? At dahil po nagtiwala siya, sabi diyan, as David trusted the Lord in his situation, he regained his strength. No? Bumalik yung lakas niya. Pinalakas siya uli ng Panginoon. And as he prayed to God, he received guidance and instructions from God on how to overcome his enemies. Nung siya po'y lumapit at nag-pray, dininig ng Panginoon ang kanyang hinaing at binigyan siya ng instruction ng Panginoon kung anong kanyang gagawin. And sometimes, pag tayo po ay down, no, tayo po ay discouraged, tayo po ay naglugmok at nanghihina, minsan talaga di rin natin alam kung anong gagawin natin. Hindi natin alam kung ano ang hakbang natin. Meron bang nakaranas na ng ganon? Minsan nagugulan tayo, nadidiliman tayo, hindi natin makita kung anong direksyon tayo pupunta. Pero pag lumapit tayo sa Panginoon, paliliwanagin ng Diyos yung ating daan. Amen? Papakita ng Diyos kung ano yung dapat natin gawin. Step by step. No? Specific. Ituturo ng Diyos yan. Ganon ang kanyang ginawa kay David. At sumunod naman po si David at sabi po, David conquered the Amalekites and recovered all that had been taken and carried away. Nothing of theirs was lacking. Wala raw po na nawala dahil nung kanila pong na-recover, lahat ng kinuha na ibalik. Small or great, sabi, sons and daughters, bumalik. Spoil or anything which they have taken from them. So sa madalit salita ay binalik ng Diyos ang lahat ng kinuha ng kalaban kina David at sa Israel. Binalik lahat ng Panginoon yan, walang labis, walang kulang. At sabi nga, He also rescued his two wives, Ahinoam the Jezreelitess and Abigail, the widow of Nabal the Carmelite. No, pati yung asawa ni David, na-recover niya. So masaya ang mga Israelitas. No, yung dating galit at gusto siyang patayin, dahil nagtagumpay siya sa tulong ng Panginoon, lahat na sila ay masaya.
Amen. Hello? Lahat ay masaya. Bakit? May pangako po ang Diyos na kung ano man ang ninakaw ng dyablo sa atin, ano man ang kinuha ng kaaway sa atin, kaya itong ibalik ng ating Panginoon. Amen po ba? Si Job, nakaranas po niyan. Ninakaw ng dyablo ang kanyang kayamanan, ang kanyang ari-arian, kanyang mga alagang hayop, ultimo ang kanyang mga anak. Kinuha ng kaaway. Subalit, anong sabi ni Job? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang may karapatan. Bumawi nito. Pero hindi niya sinumpa ang Diyos kailanman, hindi niya sinisi ang Diyos kailanman, bagkus pinuri pa niya at sinamba ang Panginoon. Amen po ba? Pwede ba natin palapakan si Lord? Amen. Hallelujah. The Lord gives and the Lord takes. Tandaan natin. Siya nagbibigay, siya rin ay may karapatang bumawi. Dito po sa ating kwento, this only proves that as a leader trusts in God and obeys His word, the impossible things can happen. And God works miraculously. No? Nothing is impossible with God. Sabi po yan sa book of Luke. We can be assured that God will be on our side. Laging nasa panig natin ang Diyos. At kapag nasa panig natin ang Diyos, the victory is ours through Jesus Christ, our Lord. Amen? The victory is ours through Jesus Christ, our Lord. Just like David encouraged himself in the Lord, tayo rin mga fathers, sabihin niyo, fathers. We as fathers can also encourage ourselves in the Lord and be a good leader in our family. No, maging good father tayo, good head of the family tayo. And ilan pong ways that we can do this, be encouraged in the Lord and lead our family to Christ are the following po. Number 1 is by reading and studying God's Word. Sabihin nga natin, by reading and studying God's Word. Bilang head of the family, bilang tatay, bilang leader, bilang pastor na ating pamilya, pwede natin pangunahan ang ating pamilya sa pamagitan ng pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Basahin po natin ang Psalms 119, 105 at saka ang Romans 10:17. Your word and a light unto my path. So then, by faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So yan po yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa loob ng tahanan, sa loob ng bahay. At magandang example natin kapag ang tatay ang nangunguna sa devotion, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. No? Alam nyo, nung araw, yung compared to our times today, sinasabi na mas role model yung mga tatay, yung mga sinaunang tatay, mga early 50s, 60s, and 70s. No? Kasi nandoon talaga yung respeto ng tatay, nandoon talaga yung makita natin mataas ang standard when it comes to family. Pero habang tumatagal po ang paglipas ng panahon, parang nababawasan yung pong standard na yon. At nakakalungkot man isipin, pero sa ating panahon ngayon, nakakabalita tayo ng mga tatay na imbis na sila yung protector ng kanilang pamilya, minsan sila pa yung unang nananakit sa kanilang mga pamilya. Andiyan ba kayo? Imbis na sila yung tagapagtanggol laban sa masasama. Minsan makakabalita tayo, yung tatay pa mismo yung gumawa ng masama sa sarili nilang mga anak. Kaya mahalaga, paalala po natin sa mga tatay na tayo ay itinalaga ng Diyos para maging leader ng ating pamilya. At yan ay, sabi nga, pangunahan natin sila
by reading and studying God's Word. Bago natin po sila ma-lead, siyempre tayo muna. Ang leader, sabi nga, hindi pwedeng mag-lead kung hindi niya na-experience yung kanyang ituturo. Tama po ba? Hello? You cannot lead or teach what you do not know. So kailangan ang unang matuto ay yung tatay. Ang unang magbasa ng Bible at mag-study ng Bible ay ang tatay. At kapag may natutunan siya, yun ang isi-share niya sa kanyang asawa at mga anak. Amen po ba? Hello. Number 2 is by communicating with God in prayer. By communicating with God in prayer. Basahin po natin ang Acts 4:31. Sabay-sabay. And when they had prayed, the place, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the Word of God with boldness. Yan ang nagagawa po ng prayer, sabi diyan. The place was shaken. Literally, lumilindol. Noong time nila, ha? And they were all filled with the Holy Spirit kasi bumaba yung Holy Spirit sa kanila. And they spoke the Word of God with boldness. Yan po yung experience ng mga alagad. At pwede rin natin ma-experience yung pong power ng Holy Spirit every time we pray together. At sa family, sa bahay, mahalaga yung communicating with God in prayer. Amen ba kayo ron? Number 3, ways to lead our family to Christ is by seeking the fellowship of God's people. By seeking the fellowship of God's people. Basahin po natin yung Acts 4:14, 21-22. Sabay-sabay. 1, 2, ready? And when they had preached the gospel, they returned to Lystra, Iconium, and Antioch, strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and saying, we must through tribulations enter the kingdom of God. Ayan. Patuloy daw po natin hanapin ang fellowship na kasama ang mga anak ng Diyos, pamilya ng Diyos, ang mga bayan ng Diyos. No? Sino ang dapat manguna dito? Ang tatay. Sabihin niyo, tatay. Okay, number 4, ways to lead our family to Christ by attending divine worship service. Yung ating ginagawa po ngayon, ang tawag po dyan ay, sa ibang term, divine worship service. No? Anong sabi ng Hebrews 10:25? Sabay-sabay. Not forsaking the assembling of ourselves together, and as is the manner of some, but exhorting one another, and so much more as you see the day approaching. Ayan. Sa pamagitan daw po ng pag-attend natin sa worship service, ay ating madadala ang ating pamilya sa ating Panginoon. So alam nyo, magandang tingnan pag yung tatay ang nagdadala sa mga pamilya sa Panginoon. Pwede ba nating patayuin yung mga tatay na kasama nila yung kanilang asawa at mga anak? Sa umagang ito, pwede ba? Ayan, si Rex, ayan, mga tatay, nakasama nila ang kanilang pamilya ngayon. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Yan ang tinuturo ng ating pinag-aaralan ngayon. Hindi lang sila ang naririto, kundi kasama nila ang kanilang pamilya, dinadala sa worship service at sama-samang sumasamba sa Panginoon. One more time, palakpakan natin ang ating mga tatay. Praise the Lord! Hallelujah! God bless you. Makakaupo na po kayo. So yan po, ginagawa nyo yung by attending the divine worship. Bakit daw po? Huwag natin kalimutan sapagkat nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. As we speak today po, sa international news, ewan ko kung nasusundan ninyo ang balita, ang Israel po ngayon ay merong conflict o labanan sa pagitan ng bansang Iran. At ang Iran po
ay masasabi natin na nasa Bible po yan, na pag ang Iran ay nakipaglaban na sa Israel, ito ay isa sa mga tanda ng last days. Ano po? At matatagpuan natin ang prophecy na yan sa Ezekiel chapter 38. Na pag sinabi ang Iran, ginera na ang Israel, ano na yan? Simula na yan, na malapit na bumalik ang Panginoon. Pagkatapos, pag ang Russia ay tumulong sa Iran at nagsani-puwersa na sila at talagang ginera na nila ang Israel, yan na po yung sign, malapit na talagang bumalik ang Panginoon. At makikita natin na sa Israel, sinisimulan na rin po yung pagtatayo ng ikatlong templo. Na-preach ko na rin dati sa inyo na yung ihahandog na red heifer ay ready na. Meaning to say, andun na yung animal worship, naka-ready na. Pag nabuo na yung templo, dadalhin na lang yung hayop at ihahandog na yon. Yan na po yung katuparan ng mga prophecy about the last days. Kaya, sabi ko nga, pag nilob ng Panginoon ang generation natin, ang makakakita ng fulfillment ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya magiging mapalad tayo kapag tayo po yung time, generation natin. Matupad. Kasi sa Bible po, ang Bible ay punong-puno ng mga propesiya. No? At halos lampas kalahati na, no? Ang natupad sa prophecy ng Bible. 1/4 na lang po ang natitira. At yung 1/4 na yon, na inaabangan natin ay yung pagbabalik ng Panginoong Hesus. At kung tayo po ay nagbabasa ng Bible, makikita nyo na ang mga senyales, palatandaan, simbolo ng pagbabalik ng Panginoon ay nakikita na natin right on our very own eyes. Dati nung araw, pag binabasa ko po ang mga prophecy, ano lang yan, parang head knowledge lang yan. Parang nasa isip lang, nasa utak ko lang yan. Pero ngayon, nakikita ko nangyayari na, totoo na yan. Ibig sabihin, ang Bible ay totoo. Ang salita ng Diyos ay hindi nagsisinungaling. Kung anong sinabi niya, mangyayari. At kung ano ang tinuturo niya, ay dapat nating sundin. Amen po ba kayo? Amen. At isa pa, tayo ay mapalad. Tayo ay binayaan ng Diyos ng buhay, kalakasan. Gamitin natin ito para sa Kanya. Sa Facebook po, kumalat po yung plane crash na nangyari sa India. Sino po ang nakabasa noon? Out of 242 na mga nakasakay doon, isa lang ang nakasurvive. Andito ba si Risa? Anak. Buti na lang, nakabalik ka na, galing India, no? So naalala ko yun, pumunta na India si Risa. Pero alam niyo, yung mga sakay doon, sabi ng story sa Facebook, yung iba, magsisimula ng bagong buhay. Pupunta ng UK, no? Yung iba ay magmamigrate doon. Magsisimula ng bagong buhay, dala-dala ang kanilang pamilya, isang pamilya. Lilipat doon sa bansang yun para magsimula ng bagong trabaho, bagong po. Kinabukasan. Pero sa isang iglap, nawala lahat. Amen? Ang buhay po natin ay hindi natin hawak. Amen ba kayo? Kaya mahalaga lagi na ating pong inaayos yung ating buhay sa harap ng Diyos. Para anytime na bumalik ang Panginoon, anytime na kunin tayo ng Diyos, wala tayong pagsisisihan. Wala tayong panghihinayangan. Kasi ang buhay natin, ipinapamuhay natin para sa Panginoon. Ibig sabihin, handa tayo na kahit dumating ang Panginoon, kunin tayo anytime, masaya tayo sa buhay natin. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin si Lord? Amen. Ayan. Sundin natin ang mga bagay na ito, no? At sumunod, sabi, pwede nating
i-lead ang family natin sa Panginoon by gathering about the Lord's table. Ayan, sa Acts 20, verse 7. Next slide. No? Ang sabi diyan, now on the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul, ready to depart the next day, spoke to them and continued this message until midnight. And first day of the week po, ready na raw ang mga disciples to break bread. Huwag kalimutan, sabi nga ng Bible, pag akyat ni Jesus sa langit, alalahanin natin siya sa pamagitan ng communion, the Lord's table. Next is by ministering to those who are in need. No? May lead natin ang ating pamilya sa pamagitan ng pag-minister sa mga may pangailangan. Basahin po natin ang verse na yan sa Acts 9:36, sabay-sabay. At Joppa, there was certain disciple named Tabitha, which is translated Dorcas. This woman was full of good works and charitable deeds which she did. Yan. Example dyan, na matulungin at nagmi-minister sa pangailangan na iba ay si Tabitha o si Dorcas. At bilang mga anak ng Diyos, yan din po ang pinapagawa ng Panginoon sa atin, tumulong at gumawa ng mabuti. Isa yan po sa ating mga tungkulin o responsibilities as Christian. And last, sabi po dyan, by looking for the coming of the Lord. Sa Hebrews 10:37, ang sabi, for yet a little while, and He who is coming will come and will not tarry. No? Ang ating hinihintay, ang Panginoon, for sure, siya ay darating. Siya ay babalik at tayo po ay maging handa sa kanyang pagbabalik. Sa pamagitan ng mga bagay na ito po, pwede nating ma-lead ang ating family sa Panginoon. Or kahit na kaibigan natin, kahit na mga katrabaho natin, kahit na mga, sabi nga, pinaka-worst kaaway natin, pwede rin nating dalhin sa Panginoon. Amen ba kayo ron? Hello? Ayan. Next is key biblical principles for a father leader. Ito po ay mga ilang practical lamang na paalala. Number 1, God's order. Nakalagay dyan na ang Bible po, the Bible establishes clear pattern of male leadership, starting with the creation and throughout the history. Sa Bible po, kung napansin nyo, ang una pong nilikha ng Diyos ay sino? Para mahina. Sino? Si Adan. No? So, sino ang pinamahalaan ng Diyos? Binigyan ng authority para maging leader doon sa Garden of Eden. Si Adan. Sinasabi po dyan na tinuro ng Bible na sa simula't simula pa lang, creation pa lang, in-establish na ng Diyos yung leadership ng lalaki. Mapansin nyo, nung nahulog sa tukso ang tao, si Eva at Adan, ang kumain ng bunga na bunga ng pagkakaalam ng mabuti at masama ay si Eva. Tama po ba? Hello? Si Eva yung kumain. Pero sino po ang hinarap ng Diyos at tinanong tungkol sa pagkakasalang yon? Si Adan. Si Adan ang hinanap ng Diyos. Di ba? Doon sa garden, sabi niya, Adan, Adan, nasaan kayo? Yan. Hindi si Eva. Bakit po? Kasi ang leadership ay pinagkatiwala ng Diyos sa lalaki. Next, sabi sa next slide po natin, qualities of leadership. No? The Bible highlights qualities that define a good leader, including po integrity, wisdom, compassion, and willingness to serve. No? Tinuturo raw po ng Bible yung para maging good leader, kailangan ng integridad, ng karunungan mula sa Diyos, ng awat habag, at higit sa lahat, willingness to serve. Handang maglingkod. Sa ating leadership, sa ating bansa, gusto ko lang i-quote, for example, nagkakagulo po ngayon ang Senado at ang
Kongreso. Update ba kayo sa balita? Diba? Parang, sabi na iba, parang pasa-pasa ng bola. Ginawang basketball. Yung pag simpleng tawag ito, proseso, pinapahirap, pinapakomplicate. At ano po ang nababasa natin doon sa 18 senador? Karamihan na kanilang, o karamihan ng sinasabi ng taong bayan sa kanila. Positive, negative. Sa tingin nyo? Negative, di ba? Ang impression ng karamihan, majority, ay negative kasi bumoto sila na wag ituloy yung impeachment case. 5 lang yung bumoto na itawid sa 20th Congress. So ano yung nako-question sa kanila? Ano nako-question? Lalo na sa ano tawag doon? Presidente ng Senado. Integrity. Sabihin nyo, integrity. Mahalaga po sa isang leader ang integridad. Pag wala kang integridad, wala kang kwentang leader. At yun po ang nakikita sa mga leader natin sa pamahalaan. Karamihan, may posisyon pero walang integridad. Walang paninindigan sa tama at mabuti. So, yun, ma'am, nangyari. Magulo ngayon yung ating politika. Pero pagpasa Diyos na natin yan. Ang Diyos na bahala mag-solve sa kanila. But ang Bible tinuturo ng good leader ay merong integridad, merong wisdom, compassion, at willingness to serve. Ang isa sa sinasabi ng taong bayan, ang dapat paglingkuran ng mga senador ay ang taong bayan. Hindi ang naaakusa. Andiyan ba kayo? Maliwanag po yun. Kaya sila, naging senador, binoto sila ng tao para kapakanan ng taong bayan ang kanilang isipin at ipagtanggol. Hindi ang kapakanan ng isang taong nasasaktan. Amen ba kayo ron? Hello? Yun ang tamang integridad. Next, number 3, leadership po is a calling. Men are called to pursue leadership roles and to grow in their leadership skills, seeking to be godly leaders who serve others. Panawagan daw po yan, yung leadership. Maging sa family, sa father, yan po ay tawag sa atin bilang mga tatay. Sa Bible, tinuturo yung servant leadership. Yung pong servant leadership, sabi po, ito yung where leaders prioritize the needs of others and they are willing to lay down their lives for them. Perfect example natin dyan po si Jesus, na inalay niyang buhay niya para sa ating lahat. Ang mga leaders na po ay sabi, may kakanya-kanyang capacity, both in the home and in the church. Ang emphasis po ay to guide and to serve. Ang leadership po ay makikita natin natural and God-given, God-ordained role. Particularly po sa husband and fathers. They are expected to be spiritual and emotional guides for their families. So sa Bible, makikita natin, pinoportray po ang husband as the head of household, responsible for providing and protecting their families. Dalawa po yung binanggit dyan, providing, ibig sabihin, tutugunin nila ang pangailangan ng pamilya. Pagkain, damit, ano pa? Panggastos, pang-tuition, pagpapaaral, kuryente, tubig, at kung ano-ano pang pangailangan ng pamilya. So, ang father po magpo-provide. Ano pa po, sabi? Saan na ba tayo?
Ayan, protecting their families. Binanggit ko kanina yung pagprotekta, no? Dapat sila yung sasalag kapag mayroong umaapi sa pamilya o mayroong kakanti sa pamilya. Tungkulin ng ama po yan na pagtanggol sila. The leadership po is not about dominance. Hindi pagiging hari-harian o pagiging makapangyarihan sa loob ng bahay, but rather about loving guidance and service. Sabihin niyo nga, loving guidance and service. Ayan. Mirroring Christ's leadership of the church. Yun yung mahalaga daw po. Sa spiritual guidance, may kita natin, husbands are encouraged to lead their families in spiritual matters. Yun na nga po, praying with them, reading scripture, and modeling a godly lifestyle. So, hindi lang dapat ang tatay nagpo-provide, hindi lang dapat ang tatay nagbibigay ng sweldo sa nanay. Yung ibang tatay kasi ang akala nila, pag nagtrabaho sila at nag-abot na sila ng sweldo nila sa asawa nila, tapos na yung tungkulin nila. Hindi po nagtatapos doon, mga tatay. Andiyan ba kayo? May tungkulin tayo na pangunahan, dalhin ang ating pamilya sa pananampalataya sa Diyos. At yan ay ating pananagutan sa Diyos isang araw. Pagharap natin sa Panginoon, tatanungin tayo ng Diyos, anong ginawa mo sa iyong pamilya? Paano mo sila dinala sa akin? Pag tinanong tayo ni Lord kanya. Ano ang iyong itinuro sa kanila na aral sa salita ng Diyos? Yan po ay ating sasagutin pagharap natin sa Panginoon. Next, sabi, discipline and teaching. Fathers are expected po to discipline their children, teaching them about God's Word and the principles of right living. So, ang tatay din ay tagapagturo. Sabi niyo, tagapagturo. Ayan, o. Kaya lang, minsan, ang mga tatay natin mahiyain. Minsan, ang mga tatay ay walang kibo, nasa isang tabi lang. No? Pero sabi, ang dapat pala, ang tatay ay nagtuturo sa mga anak. God's Word and the principles of right living. Sabi, fathers are also expected to discipline their children. Dito papasok nga, sabi ko, pag hindi na kaya ng nanay, yung tatay. Pero yung iba sa atin, mas matapang ang nanay kaysa tatay. Andiyan ba kayo? Mas disiplinarya ng nanay kaysa tatay. Ang sabihin ng tatay, bayaan mo na yan, mas mabait yung tatay. Okay lang yan. Anong okay? Hindi pwede yan, sabi ng nanay. So mag-aaway ngayon si nanay at tatay. Ano? Pero ang design ng Diyos, ang tatay dapat ang magdidisiplina. No? Merong authority to discipline. Pero pwede naman pag-usapan ng nanay at tatay yan. Pwede mag-compromise, basta yung respeto at paggalang sa tatay dapat nandoon. At syempre, pag nagturo ka ng principles of right living, siguraduhin mo, ginagawa mo muna yon. No? Baka sabihin mo, anak, huwag kang maninigarilyo, ha? Pero ibili mo ako ng Marlboro doon sa tindahan. Huwag kang iinom, huwag kang maglalasing, ha? Bili mo ako ng beer. Ayan. Huwag pong ganon. Makokontradict yung ating prinsipyo. No? Siguraduhin natin, pag nagturo tayo ng tama at mabuti, at huwag magbisyo, unang-una tayo mismo yung walang bisyo. Kasi kung anong nakikita ng anak sa tatay at magulang, ang siya nilang gagayahin. Andiyan ba kayo? At hindi mo sabihin, hindi mo siya pagbawalan, o hindi mo siya punahin, kung ginagawa mo ay nakikita niya, bawa, ikaw ay nagsisigarilyo o umiinom, huwag mong bawalan yung anak mo kasi pag yan ay lumakit, ginaya ka, kasalanan mo yan. Amen? Huwag mo sabihin, ba't mo ginagawa yan? Sabihin ng anak. Kasi nakikita ko po kayo mula maliit, ginagawa nyo . O, di mapapaya ka ba? So,
Pag tayo po ay magturo sa anak ng right living at ng prinsipyo ng pagsunod sa Diyos, tayo muna ang gumawa noon. At para sa ganon, susunod sila sa atin. Amen po ba? Sa pagtatapos po natin, I encourage you all as fathers and leaders of your family to put your faith and trust in God as you lead your family to Christ and to serving Him in the church. Kagaya ni David, magtiwala tayo sa Panginoon, magpalakas tayo sa Panginoon, sundin natin ang gabay at utos ng Panginoon. Tayo po ngayon ay tumayo, mga kapatid. Let's all stand before the presence of God. Hallelujah. Nawa po ang mensahe niya ay maging paalaala sa atin, maging kalakasan natin sa umagang ito, at bulay-bulayin natin. Atin pong ilingin tayo yumuko, pumikit, at pangunahan tayo sa awit na ating worship team. Praise God. Tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of loving. The dead of night is will be that you're pleased and I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause I'm perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Lord, hallelujah. You are a good, good Father to us, Lord. Pinakita mo po ang iyong kabutihan sa amin. Na nung kami mga makasalanan pa, ikaw ay namatay para sa aming mga kasalanan. Niligtas mo kami nung kami po ay nasa kalagayang marumi at makasalanan. Maraming salamat o Diyos sa iyong habag at awa sa aming lahat. Salamat dahil hindi mo kami tinignan kung sino kami o kung ano man ang aming nagawa, bagkos minahal mo kami ayon sa iyong pamantayan. Panginoon, sa umagang ito, nalangin ko mangusap ka sa puso ng mga ama
ng mga naririto. Naway encourage mo ang bawat isa ng iyong salita at ipakita mo na may plano kang mabuti para sa bawat isa. Ang iyo pong disenyo at kalooban para sa isa, bawat isang ama ay maging isang amang nangunguna at naglilid sa kanilang pamilya. I pray, O God, that you put in the hearts of each father today the heart of a father, the love of a father to the family, Lord. Na hindi lamang physical na pangailangan ang makita at tugunin, kundi higit sa lahat ang spiritual na pangailangan ng bawat pamilya. Lord, make us the father that pleases you and the father that you want us to be. May your will be done in the lives of each father who are here right now. And to those fathers who are also watching with us, let your will be done upon us. We give you thanks and praise. We give you all the glory, Lord, for you deserve all the glory, all the honor, and all the adoration. We give you back all praises in the name of Jesus Christ our Lord. This is our prayer. Everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ng Panginoon. Let us give our best clap offering to the Lord. Hallelujah. To God be the glory. To God be the glory. Hallelujah. Praise God. Tayo po'y makakapuna. We may all be seated.